sinusuwan ko sa media ng ibang mga istasyon. Hindi po yung mga narito ngayon na talataman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito ngayon. Pero sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Magandang araw sa inyong lahat at welcome back po sa Life and Things YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mainit na isyong politikal na kasalukuyang binabantayan ng publiko. Ang ulat ng Agenda Weekend tungkol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na posibleng hindi makadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng investigasyon na umano'y anomalya sa flood control projects. Ano ba ang tunay na kahulugan ng kanyang posibleng hindi pagdalo? Ano ang implikasyon nito sa investigasyon? At ano ang epekto nito sa tiwala ng publiko? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ayon sa ulat ng Agenda Weekend, may posibilidad na hindi makadalo si Kong Leviste sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang naturang pagdinig ay bahagi ng investigasyon ng Senado sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso mula sa pondo ng bayan. Layunin ng investigasyon na alamin kung may naganap bang korupsyon, kung may mga proyektong hindi natupad, at kung may pananagutan ang mga sangkot na opisyal. Dito pumapasok ang pangalan ni Congressman Leviste. Naging sentro ng atensyon si Kong Leviste matapos niyang ilabas sa publiko ang tinatawag na Cabral Files. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng listahan ng mga flood control projects. May mga alokasyon ng pondo at may indikasyon umano ng irregularidad na iniuugnay sa ilang opisyal ng gobyerno, partikular sa DPWH. Para sa ilan, si Leviste ay isang whistleblower. Para naman sa iba, siya ay kailangang managot at magpaliwanag kung saan galing ang mga dokumento at kung paano ito ginamit. Dahil dito, inaasahan ng publiko na haharap siya sa Senado upang linawin ang kanyang mga pahayag. Sa ulat, ilang dahilan ang lumulutang kung bakit posibleng hindi makadalo si Congressman Leviste. Una, personal o schedule na dahilan. Ikalawa, may mga ulat ng banta umano sa kanyang seguridad na sinasabing maaaring makaapekto sa kanyang pagdalo. At ang ikatlo, may mga isyong legal at politikal na paraan ng paghawak at pagkuha ng mga dokumento. Ngunit dito, mahalagang linawin. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay may kapangyarihang mag-issue ng subpoena. Ibig sabihin, kung kinakailangan, maaaring pilitin ang pagdalo ng sinumang resource person. Ang posibleng hindi pagdalo ni Kong Leviste ay may malalim na implikasyon. Kung hindi siya haharap, maaaring questionin ang kanyang kredibilidad. Maaaring lumakas ang duda ng publiko at maaaring magmukhang kulang ang kooperasyon sa investigasyon. Sa kabilang banda, kung may lehitimong dahilan tulad ng seryosong banta ng seguridad, dapat din itong bigyang pansin at imbestigahan. Hindi rin natin dapat kalimutan na hiniling ng Office of the Ombudsman ang buong kopya ng Cabral Files, na indikasyon na lumalawak na ang usapin mula sa Senado patungo sa legal na proseso.
Hindi lang ito simpleng tanong kung dadalo ba o hindi. Ang mas mahalagang tanong ay, may pananagutan ba sa paggamit ng pondo ng bayan? May transparency ba sa mga flood control projects? May protection ba ang mga nagsisiwalat ng anomalya? Sa isang demokrasya, mahalaga ang pagharap sa mga investigasyon, malinaw na paliwanag at bukas na pananagutan. Ang Senado ay gumaganap ng tungkulin nito. Ngayon, ang mga mata ng publiko ay nakatuon sa mga taong sangkot. Sa huli, ang kaso ni Congressman Leviste ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa tiwala ng mamamayan sa sistema. Kung may katotohanan ang mga aligasyon, dapat itong ilantad. At kung may maling paratang, dapat itong linisin sa tamang proseso. Ang mahalaga, walang sino man ang higit sa batas. At ang pondo ng bayan ay dapat napupunta sa kapakanan ng mamamayan. Ano ang masasabi nyo? Sa tingin nyo ba, dapat bang humarap si Congressman Leviste sa Senado? I-comment ninyo ang inyong opinyon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Marami pong salamat at magkita-kita tayo sa susunod na talakayan. Marami pa raw hawak na impormasyon si Congressman Leandro Leviste kaugnay sa flood control scandal. Pero sa kabila ng mga isinisiwalat niya sa social media, hindi pa rin siya makakadalo sa pagdinig sa Senado kaugnay sa issue. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi makadadalo bukas sa Blue Ribbon Committee hearing si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ng kanyang abogadong si Ferdinand Topacio ang mga banta kay Leviste ay kasunod ng pagsiwalat sa Cabral Files. Bukod sa banta, narayan pa umano ang mga panggigipit ng gobyerno kay Leviste. Nagsimula lamang po yan noong sinabi niya na meron siyang hawak na Cabral Files at nakalagay dito sa Cabral Files nito mga initials na OP at ES at kung ano-ano pa, no? At marami po siyang hawak na nakita ko na talagang pagka ito'y lumabas ay talagang mabigat po ito. Kumbaga sa kawan bomba atomika po ang magiging epekto nito sa ating pamahalaan. Isang araw matapos mahulog sa bangin sa Benguet si Engineer Maria Catalina Cabral noong Disyembre, isiniwalat ni Leviste sa kanyang social media page na may listahan si Cabral sa kanyang computer ng lahat ng proponent ng DPWH insertions at may kopya nito ang iilan. Inamin niya rin na mayroon siyang kopya nito na ibinigay sa kanya ni Cabral noon pang Setyembre. Binigyan niya umano ng kopya ang ICI at si Ombudsman Boyeng Rimulya noong Nobyembre pero walang nangyari. Dahilan kaya niya inutay-utay ng ilathala sa kanyang FB page ang mga nilalaman ng files. Sa kanyang press con sa Batangas matapos sampahan ng libel, si Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro kaugnay ng Solar Philippines statement, sinabi ni Leviste na maraming sangkot sa cover-up ng korupsyon sa DPWH. Kaya hindi lumilipas ang araw na walang umatake sa kanya. Tila may banat pa ito sa media. May mga reports naman po sa media na ibang mga sa job, hindi po yung mga oil na kalataman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito kayo. Pero sa agenda, nakikita natin na may agenda. Dagdag pa ni Leviste, may bigayan umano ng pera na nakalagay sa backpack para sa ilang taga-media. May bigayan ng cash sa backpack galing sa MOE na pondo ng bayan. Ano ba na may agenda? Sabi ni Atty. Topacio, mabigat ang impormasyong hawak ni Leviste. Ang ginagawa kay Congressman Leviste ay... Kung nagustuhan mo ang video talakayan na ito, pa-like at pa-subscribe na rin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.